So, may pangalan yung NFA. Pero kanino binenta yung stocks? Ba't walang pangalan? Yeah, you're right. Wala nang smuggler, pero ang tawag na sa kanila ngayon, broker and fixer. Hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Majority Leader. Mr. President, the gentleman from Nueva Ecija and Camarines Norte, Senator Robin Hood Padilla, is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Yes, before I recognize Senator Robin Hood Padilla, Senator Erwin Tulfo wants to be recognized as the gentleman from Palawan. Senator Robin Hood Padilla, Mr. President, thank you. Is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, at sa ating pinunong Mayurya. Happy birthday. Kung mamarapatin po ng aking pinsan, Senator Erwin Tulfo, kung maaari lang po ako makapagtanong. Opo, by all means. Senator, totoo po ba na dyan po sa Palawan, karamihan ng apektado po dyan sa inyong talumpati ay mga katutubo? Meron po bang mga katutubo na tinamaan dito sa sinasabi niyo po? Sa aking pong pag-iimbestiga, tayo po ay nagtungo doon 2 linggo na nakakaraan. Ang pagbaha po ay nangyari lamang sa kalunsuran. Wala naman po sa kabundukan at maraming salamat sa Panginoong Diyos at kay Allah na wala pong tinamaan na mga katutubo. Opo. Marami po ba dyan ay maaring naidulot din ng mga minahan? Dahil ngayon po, ang alam po natin, dyan po sa Palawan, pagkabaha po ang pinag-usapan, ito po ay nagmumula sa kabundukan pababa. At meron daw pong kinalaman. Totoo po ba ito na meron daw pong kinalaman ang mga minahan? Kaya nga po, Mr. President, nais ko pong magpatawag ng isang agarang investigasyon at maipatawag po ang mga opisyal po, ang Local Government Unit, ang Department of Environment Natural Resources, ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, pati na ang LGU, para malaman po natin kung may mga minahan nga po na dahilan ng pagbaha na ito. Ibig sabihin, meron talagang kalokohan. And we will put those safeguards, assuming that we return the powers of the NFA to do G2G importation. All these must be in the law so that there is no discretion on the part of the NFA to decide how much prices of rice should be purchased, at what cost, etc. Kasi na nangyayari nun, lahat ng binibili nating bigas from NFA, inuutang natin sa Development Bank o kaya sa Land Bank. Kaya umabot ng hanggang halos 200 bilyong piso ang utang ng NFA. But for the first time in the history, when we brought down rice prices imported by 7 billion, nagawa natin ang paraan na mapababa yung utang din ng NFA. So it can be done, but it requires safeguards, and I agree, and clear cut. Hindi pwede sa IRR ito. Dahil lulutuin na naman pagdating sa IRR. Dapat ito sa batas mismo. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung maaari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASEC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas.
Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng 2 gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina nakaatat sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDCSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers sa pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod, kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po, may representante po ang Department of Environment and Natural Resources. Tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi o ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan, maging sa Metro Manila
ang pagtatayo ng mga istruktura sa mga ilog dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan. Kailangan po natin ng strict enforcement of the law. Kailangan po maimbestigahan ito. Mr. President, kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito.